pumunta ho tayo, mga kababayan, naku eto, naalala niyo ho, eto yung si Senator Bongo, no, napabalita po nung isang ano lang, nung isang linggo lang ho, mga kababayan. Weekend yata yun, yung nag-umpisa, yung kay Bongo eh. Kasi ang una, no, ang una ho, mga bossing, sino? Si Quezzo, si Chis Escudero. Aba, nag-umpisa yan sa insertion ho. Tapos nasundan ho, mga kababayan, nung mga kaibigan. Kaibigan, inamin naman ho ni Chis Escudero, mga bossing. Di ba? Inamin din ni Chis Escudero na nakatanggap siya ng 30 million doon po sa kaibigan niya na nagmamay-ari ng contractor company o contractor sa gobyerno, mga bossing. Eh sabi, bawal na bawal daw ho yun. Di ba? Hindi daw pwede yun. Illegal daw ho yun. At meron, pag napatunayan po, meron kaukulang parusa na pagkakakulong. Pangalawa naman ho, Joel Villanueva, mga bossing. At si Joel Villanueva, sinabi niya pa, parang wala naman po akong kilala dito sa mga senador na may mga kakilala na mga contractor, etc., etc. Yung pala, meron din siya. 20, ano naman yon? 20 million naman ang dinonate nun sa kampanya ni Villanueva po. Napabalita po yan, mga kababayan. At hindi ko nahalungkatin dahil na-i-vlog naman po natin yan dati. No? O ngayon, si Bongo, yung pamilya, yung tatay at yung kanyang kapatid sa labas. Contractor din. Sabi naman ni Senator Bongo asserts integrity and backs measure banning relative of official from government contract. Ang sino mang gagamit sa pangalan ko, considered, deny it. Consider it denied. Ba't ngayon lang? Kasi nakita na, nalaman na mamamayang Pilipino. There are certain reports regarding my family's construction business and alam nyo, mga bossing, kahit anong sabihin ni Bongo dito, hindi po maiiwasan yan, mga kababayan. Sige, ganito na lang. Sabi ni Senator Bongo, no, kung sino man ang gagamit ng kanyang pangalan, i-deny nyo agad. Si tatay, no, may-ari ng construction company. Nagko-contractor sa gobyerno si tatay. Hindi binanggi. Siyempre kilalang kilala nila yan. Hindi ko babanggitin yung pangalan ni Bongo dito Walang kinalaman si Bongo dito. Siyempre alam na din nila, mga kababayan, yung power ng tatay. Di ba? Kunwari lang yan si Bongo, nabisto na kasi siya, dapat mag-file din ng charges na ang gobyerno kay Bongo at maimbestigahan din siya. Siyempre alam na, mga kababayan, CLTG, di niya pangalan yun. These are old, recycled, and malicious. Malinis ang konsensya ko because I observe delikadesa noon pa man hanggang sa ngayon. Para sa isang simpleng probinsyan, yung punchline ni Bongo na laging ginagamit, probinsyano lang po ako. Diba? Probinsyano lang po ako. Para sa isang simpleng probinsyanong katulad ko, iniingatan ko talaga ang pangalan ko. At yan naman po ay sabi ni Senator Bongo, mga kababayan. Ayan po. Senator Bongo assert integrity. Ang sino mang gagamit sa pangalan ko, consider it denied. No? Ngayon, hindi na magagamit yan. Pero alam pa din ng mga yun kung sino. Kung sino yung kamag-anak nila. Di ba? Ang anak niya si Bongo. Di ba? Ngayon, mainit ang usaping 2028 ito na naman. Ito na naman mga kababayan. Mukhang ang sasabihin na naman po pinupolitika kami. Ngayon, mainit ang usaping 2028 elections. Binubuhay na naman nila ang isyong ilang ulit lang nategi o namatay, pinilit na binubuhay pa. Para sa iba, parang naging tradisyon at negosyo na ang paninira nila sa kapwa. Calling the smear tactic a bulok practice goes stress that the public has already grown tired of baseless attack. Ganyan yung sa vice-presidente di ba?
Yun yung nakakapagod. Yung paulit-ulit ho na sinasabi ng Vice Presidente, yung mga banat niya pero walang mga ebidensya. Di po ba? Kagaya na lang yung kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga banat nila. Lahat ho walang ebidensya. Ito ay estilong bulok na hindi na kinakagat ng taong bayan dahil hindi naman makatotohanan, aba. Tatapunan ka ng putik, pipinturahan ka ng itim para lang magmukhang malinis at maputi sila. Nasagot po ba? Hindi. Parang pare-parehas lang po mga bossing na pamumulitika lang daw po ang ginagawa. Boss Mark, paano kung Vico Soto for President sa 2028? Saka na natin pag-usapan yan. No? Pag malapit na yung 2028, baka naman hindi naman tumakbo. Basta, kapag kayong meron na talagang malinaw kung sino yung mga tatakbo. Uulitin ko ang sinabi ko noon, for the record, wala pa ako sa mundong ito ay meron ng lehitimo at maayos na negosyo ang aking pamilya. Pero ni minsan, ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. Totoo kaya yun? Patunayan, di ba? Kasi kaanak yan. Kaanak yan, mga bossing. Biruin mo yan? Mga kamag-anak nila. Pwedeng talaga, naku, hindi natin pwedeng tanggihan niya. Mayayari naman tayo kay Senator Bongo. Di ba? Ganun lang kasimple ho yun, mga kababayan. Kaya kahit anong lusot dito, kailangan din ho, maimbestigahan itong kay Senator Bongo. At ngayon, at ngayon, upang tuluyang matuldukan ang mga haka-hakang ito, magsusulat ako sa main author. Baka nakinabang ng matagal. Baka, it's time na. Pwede nang tapusin, no? Para isipin ng mamamayang Pilipino. Kasi makaka-apekto to sa 2028 election ni Bongo ho, mga kababayan. 2028, ano ba ngayon? Hindi, kakapanalo pa lang ni Bongo. Pero naniniwala ho ako, no? Etong si Bongo, sasawatahin ho ito niya si Sara Duterte. Imposible yan, Bongo, ama mo at half-brother mo, Rosewin, Isidro. Kakalabanin ho yan ni Bongo si Sara Duterte sa 2028, mga kababayan. Di ba? Para ito, sasabihin niya, magsusulat ako. Ako ang main author sa Senate Bill 783 na gawin kong 783 na gawin akong co-author. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal pumasok ang anumang kontrata ng gobyerno mula national level hanggang LGU ang mga kamag-anak ng government officials. Baka madami nang napakinabangan. Kayo naman. Di ba? Pero yung sinasabi ko, mga bossing, conflict talaga Conflict ho talaga. Sabi ni Bien, 40 years old para maging candidate for presidente. Hindi porket naging mayor, qualified na maging presidente. Sabi ni Bien. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, sabi ng dati kong katrabaho ni Bongo, dati tagabili lang daw ng turon at maruya si Bongo dati nung mayor pa si Digong. Sabong daw, Sara, tsaka Bong, imposible yan. Mataas ang pangarap ni Bongo Tingin ko diyan malalaglag lalo yung mga DDS, mga kababayan. Bakit ho? Diyan malalaglag kasi maghahati ho ang boto nila Maghahati ho ang boto nila, mga bossing Chipamo, sir. Yung ibang mga DDS, sasabihin ako, kay Bongo na lang ako. No? Kay Bongo na lang ako kasi mas matalino kaysa kay Sara Duterte. Rosewin,